So eto na nga mga sangkay, may ibubunyag daw po yung kampo ni VP Sara na isang malaking sekreto. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan sa lahat po ng mga solid sangkay na nanunood ngayon? At ito pag-usapan nga po natin mga sangkay itong matinding um, usap-usapan ngayon mga sangkay tungkol po dito sa ilalantad di umano ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial just in case na magtuloy-tuloy po ito. Ako, mukhang delikado po talaga siya dito eh. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito nga po ang balita, no? Tingnan po natin kasi ayon sa report na kumakalat ngayon, mga sangkay, handa umanong ibunyag ng legal team ni VP Sara ang tunay na pagkakakilanlan ng kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sakaling tuluyang matuloy ang impeachment trial sa Senado. Aba, eto na ang hinihintay ng marami kasi maraming nag-aabang nito mga sangkay na kumbaga, ilabas ni VP Sara kung anuman ang pagkakakilanlan ng Mary Grace Piatos na yan. No? At mismo tayo, abangers dyan, mga sangkay. O, basahin po natin. Itong kasi mamaya, ipapakita ko po sa inyo, kasi may response ulit dito yung kampo ni VP Sara. No? Tungkol po dito sa Mary Grace Piatos. Sabi dito, handa ang defense team ni VP Sara Duterte na harapin ang lahat ng mga paratang, kabilang ang mga isyu sa confidential fund, kasama na riyan ang mga alias gaya ng Mary Grace Piatos sakaling tuluyang matuloy ang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Pua, tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente, matagal na nilang sinasabi na sasagutin lamang nila ang paratang sa angkop na forum. At para sa kanila, ang impeachment trial na ang tamang lugar para dito. At saka no choice din talaga, mga sangkay. No choice sila dyan. No? Wala silang choice. Pag impeach, then kailangan mo talagang ilabas ang kailangan ilabas. Halimbawa, pag sinabi po ng lahat po na, kasi magiging judge dyan, yung mga yung mga senador eh. Pag sinabi po sa Senado na, okay, kailangan ilabas yung documents na ganito. Kailangan mo ipakita yung account mo. Oh, doon magkakaalaman mga sangkay. Ngayon, baka sabihin nila, paano sangkay kung baka biglang itago yung account nila. Halimbawa, doon nilalagay yung pera, biglang hakutin, nilagay sa ibang account. Makikita pa rin yan. Makikita at makikita pa rin yan. Okay? So, sabi dito mga sangkay na, parati na kasi natin sinasabi na sa appropriate forum. At ito na siguro yung appropriate forum sa impeachment kung talagang maglabasan. Ito po yung ito po yung pahayag ng tagapagsalita ni VP Sara. So, ito po yung nasa stage po tayo ng exciting part, no? Ng na to mga sangkay. At yung kay PBBM binasura na, 'di ba? Insufficient yung in substance ba yun? Tama ba yung insufficient in substance? So, hindi po talaga tumuloy. So, naibasura, 2 impeachment complaint. Yung delikado dito kay VP Sara, kasi nga po, may madriaga. So, dun po talaga. Pero, ito kapag napatunayan ni VP Sara na wala po siyang kinalaman sa kahit na edi ayos. Mismo tayo, sasabihin po natin na lahat ng paratang na yon ay kalokohan lamang. Pero once na napatunayan na totoo lahat ng mga paratang, dito magkakaproblema si VP Sara. Dahil matatalo po siya sa impeachment trial. Paliwanag pa niya, karaniwang hindi isinasa publiko ang mga detalye tungkol sa confidential fund
dahil maaari itong makapahamak sa mga sensitibong operasyon ng gobyerno. Pero kung impeachment trial na ang usapan, posibleng mailahad na raw ang mga ito. Hindi ko alam mga sangkay kung ano to. Ang makakasagot nito yung mga nasa Philippine Army. Kasi may mga tinutugis sila na kailangan po nilang gumamit ng mga, sabi nila, kakaibang pangalan. Like for example, yung mga intel nila, yung nagdi-disguise sa ibang pangalan para po mapasok yung ganitong lugar. Kaya ayaw daw po nila ilabas yung totoong pangalan. Pero kung impeachment daw, dito na daw, no choice sila. Dito sa impeachment, sabi dito mga sangkay, kung ito man ang tamang venue, siguro mailalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po as part of the defense team. Siyempre, gusto nating sagutin lahat ng yan para doon lang natin mapapatunayan na talaga namang walang basehan yung mga batikos na katiwalian laban sa vice-presidente. Kahit ako mga sangkay kung wala talagang kinalaman si Vice President Sara Duterte, then, iano natin mga sangkay, isiwalat po natin. Pero kung may kinalaman, naku, yari siya dyan. Ngayon, mga sangkay, eto, may pasabog. May pasabog ngayon. Ito, sinabi to kahapon po ata mga sangkay. Ito. Ilalabas daw po nila, ihaharap na nila yung Mary Grace Piatos. Pero, biglang bawi. Ito ang sinabi. VP Sara Duterte's defense team spokesperson attorney Michael Poa clarified that reports that Mary Grace Piatos will be presented as part of the defense of Vice President Sara Duterte are inaccurate. Mga sangkay. For clarity, sabi po dito, this is inaccurate. I have not made any such statement, nor have I confirmed or announced any such course of action. Hindi, sinabi nga dito, kasabi lang eh. 'Di ba? Kasabi lang dito, ayan po. Well, siguro napagalitan. Siguro pinagalitan. Bakit mo naman sinabi 'yun? Alam naman natin na sikreto natin 'yan eh. Bakit mo sinabi 'yun? Ngayon, kailangan nila bawiin mga sangkay. So, binawi po. Ngayon, ito, tingnan po natin yung komento ng mga tropa natin. Sabi na Piatos maker is Cebuano. I'm slowly connecting the dots, sabi dito. They got ample time to piece some story, but it will be near impossible to perfect a crime. One word from VP team, thousand of sentence of and paragraph released from critics. Because, sabi ni Malu, because she does not exist. Okay. Ito yung komento ng mga kababayan po natin. Pero nakaka-curious, no? Ano ba to? Totoo bang tao si Mary Grace Piatos? O isa lamang pong, pwedeng totoo, tapos alias. 'Di ba? Pwedeng totoo. Pero may mga perma kasi dun, 'di ba? Mga sangkay, dami pong perma. So, nagulat nga ako na ganun pala yung confidential fund. Gagawa po ng mga hindi totoong pangalan, tapos permado pa. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Mukhang, ewan ko, ano mangyayari dito? Sa tingin nyo ba, mga sangkay, ano mangyayari kung ilabas na po itong Mary Grace Piatos? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.